Dito raw sa ating bayan, sa mga bayani, hindi nagkukulang. Kilalanin po ang mga karaniwang mamamayan na sa panahon ng kalamidad ay walang inaatrasan. Sa panahon ng kalamidad, nakatuon ang pansin sa mga biktima ng trahedya. Pero ngayon, bibigyan po nating pansin ang madalas na hindi nababanggit o nakukunan ng kamera sa mga balitang napapanood natin. Ang mga karaniwang mamamayan na handang mag-abot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Ito ang kalunos-lunos na sitwasyon na dulot ng baha dito sa Barangay Santa Lucia sa West Fairview. Ang pag-apaw ng tubig mula sa creek umabot na sa hanggang lampas bahay. Bukod sa mga ari-ari ang naglaho ng parang bula, tinangay rin ng baha ang mga hanap buhay ng mga residente at ang kanilang kakayahang bumili ng pagkain. Kaya ito agad ang tinugunan ni Armin, isang negosyanteng nagpapaupa ng ilang mga pwesto sa palengke ng lugar. Kasama ng kanyang pamilya, minabuti niyang magluto ng lugaw para sa mga nasalanta. Siya pa mismo ang nagdala nito sa mga apektadong residente. 3 magkakasunod na araw niya itong ginawa. Yun naman hindi sinusukat sa laki ng naibigay mo eh. Kahit maliit na bagay, kung ang intensyon mo ay makatulong, masaya ka na nun eh. Kasi marami namang may pera dyan na ang iniisip lang nila kung hindi nakikita yung kanilang ibinigay, baliwala. So yung maliit na pagtulong mo, malaking bagay para sa natulungan yun. Halos 100 sikmura ang napainit ng simpleng pagmamalasakit na ginawa ni Armin. Bagay na sinuklian ng lubos na pasasalamat. Siyempre nagpapasalamat sa malaki kasi nung ano pa na namin yung gabi ng linggo, nandun kasi kami sa kalsada. Sila yung namigay rin. Diba talagang wala pa kaming kain nung kasi laking tulong kasi di ba yung malamig. Siyempre kahit sabihin mo lugaw, malaking tulong sa hindi pa kumakain. Hindi ka makaluto talaga. Ito namang si Mang Rustom, sariling tahanan ang inilaan sa mga nasalanta. Dito sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City, malubhang naapektuhan din ang mga residenteng naninirahan malapit sa isang creek. Lagpas bahay din ang inabot ng baha rito at halos wala rin mga kagamitan ang naisalba. Kaya naman dito sa kanyang welding shop, pinatuloy ni Mang Rustom ang halos 7 pamilya o higit sa 50 mga evacuee. Ayon pa sa ating Good Samaritan, pansamantala niyang itinigil ang operasyon ng kanyang shop para kupkupin ang mga nasalanta. Karamihan pa nga sa mga evacuee ay mga bata. Ang sanggol na ito, 5 buwang gulang pa lang. Sobrang pasasalamat po kasi kung nasa barangay po kami, siksikan din doon. Malaking tulong po sa amin dahil may mga sakit po yung anak ko. Papasalamat po kami dito sa dahil kahit hindi kami nagpaalam na pumunta rito, maluwag din yung labas-pasok namin dito. Saka nagbibigay din siya ng kahit paano yung lugaw. Ayon kay Mang Rustom, hanggat may nangangailangan, patuloy raw na bukas ang kanyang pintuan. Na yung unang mga umakyat dito, may mga bata. So naisipan kong isigida buksan ko ito. Dahil sabi ko, mukhang hindi nagbibiro yung panahon. Kaya naisipan ko, hanggang sa lahat na, dito nga sila tumuloy lahat. Sir, kayo ay... as long na mayroong disaster na ganito, welcome. Kung mga tao may magagawang tumulong, dapat sana gawin nila dahil ito ang pagkakataon nila para tumulong, bago mahuli ang lahat. Ang matinding kagustuhang makatulong din ang naging motibasyon ni Enz para mangolekta ng daang-daang relief goods gamit ang isang social networking site. Kasama ng kanyang mga kaibigan, inimpake niya ang mga relief goods at inihatid sa mga evacuee sa Aglipay Church sa Barangay Balanday sa Marikina. Ay, dahil tulong po sa amin yun kasi kahit pa paano nakakakain kami at nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Tulad ngayon, wala kaming hanap buhay dahil lubog na lubog kami sa baha. Sa susunod pang mga araw, nais ng magkakaibigan na puntahan pa ang ibang mga lugar na nasalanta ng ulan. Target daw kasi nilang makatulong sa 1,000 mga biktima. Wala akong pera. Pero hindi naman, it's not about you. I mean, hindi naman kailangan ikaw may pera. Pwedeng ikaw maging bridge
para makatulong sa ibang tao. Hindi kayang lunurin ng anumang baha ang mga pangarap. Hindi rin basta-bastang maaanod ng malalakas na alon ang pag-asa hanggat may mga taong nagmamalasakit sa kapwa. Sila, ang mga bayaning hindi man kilala sa buong bansa, ay karapat-dapat tularan ng bawat Pilipino.